Cancer, hello again. Welcome dito sa iyong reading. This is for the month of June. Pero lahat naman ng mga readings ko po dito ay timeless kahit kailan nyo naman mapanood. Check lang natin ano ba itong maaaring ma-encounter mo this month. Uy, meron kang Guardians of the Land, Protection. Hummingbird, Spirit, Joy. Owl, Spirit, Wisdom. Bluebird. Ang dami mong energies ng ibon. Ibon is associated sa Lenormand tungkol to sa communication. So, baka may ganyan. Baka maraming mga pakikipag-communicate this June para sa iyo. Or messages, no? So, yun na nga, you have bluebird spirit, happiness. So, meron kang hummingbird, may owl, may bluebird. Baka naman mahilig ka sa ibon. Uncertainty. Nako. And love, wild rose fairy. Pero yung mga birds na yan associated yan sa communication messages. Protection means mag-ingat ka, Whether yung protection na yan ay may kinalaman sa pagsiset ng boundaries, Sa yun sa unang naisip ko. Possible na may mga threats. Kaya siguro kailangan mong protektahan yung sarili mo or loved ones mo, kung ano man yung dapat mong protektahan this month. So, important na mag-set ka ng boundaries, maging maingat, maging aware sa paligid mo, sa mga signs. Ibig sabihin yan, gawin mo yung mga necessary na precautions or mag-set ka ng mga limitasyon. Or protection, pwedeng ikaw ay pinoprotektahan ng iyong angels, Kumbaga, ikaw ay guarded. Siguro, Joy, maaaring merong paparating sa iyong magagandang blessings na magbibigay sa iyo ng hindi lang joy, wisdom, happiness. Ayan, joy and happiness. Ang gaganda naman ng mga energies na paparating sa iyo except uncertainty. Pero meron kang love dito. Etong love na to is as simple as ma-feel mo yung pagmamahal ng mga tao sa paligid mo. Romantic man po yan, hindi. Malawak naman ang word na love. Hindi lang naman yan tungkol sa kajawaan. Or maaaring mag-express ng love. Kung ikaw man yung mag-express niyan, o kung meron mang tao na mag-express sa'yo ng romantic o platonic love man yan tinutukoy dyan. Wisdom is something na natutunan mo sa mga pinagdaanan mo from day one. Okay? Ito yung kung paano mo i-apply, dear. Yun ang intindi ko, yun ang nafe-feel ko. Kung paano mo i-apply yung mga lessons na natutunan mo sa buhay mo from day one. Yun nga yung sinasabi ko. Pagiging wais ba? Pagiging season ng panahon. Siguro merong something this June, kung meron man na magaganap sa iyo na maaaring makakapagpa
alam mo yon, makakadagdag dito sa iyong wisdom. Maaring may sitwasyon na kapupulutan ng aral, o di ba? May mga bagay na unsure, meron kang uncertainty card. Yung iba, maaaring this is love na paparating sa'yo, o pwedeng jowa bells. Basta ang ganda kasi nung surrounding energy sa'yo na ikaw ay protektado, ikaw ay ginagabayan, ikaw ay suportado, at mafe-feel mo yung pagmamahal, pagmamalasakit ng mga tao na nasa paligid mo. Family man yan, hindi. Andyan yung joy, happiness, love, and protection ng mga taong nagmamalasakit at nagmamahal sa'yo. Okay? O, itong love na to, it could also mean doing something na talagang love na love mong gawin. O, halimbawa, first love mong mag-paint. Yan, example lang yun. O kaya love na love mong mag-garden, love na love mong ganito, ganyan. Basta may, magiging happy ka, and at the same time, yung nagagawa mo talaga kung ano talaga, yung passion mo, yung love na love mong gawin. Nagiging happy ka pa, o diba? So, sabi ko nga sa'yo, overall, maganda yung energies mo. Itong uncertainty naman, yan naman ay constant sa buhay natin. Wala namang, diba? Wala naman talagang nakakaalam kung ano talaga yung magiging ending. Kahihinatnan natin. Isa lang ang nakakaalam nun. At alam nyo na kung sino. Diba? So tayo, nandito tayo para enjoyin yung journey natin sa buhay na ito. And walang kasiguraduhan ang bukas. Hindi natin alam yan. So nandito lang tayo para i-enjoy yung ride. Yung pinaka-journey. Alam mo yung sinasabi nila, it's not about the destination, but the journey itself. Okay? So, andyan yung, along the way, may mga may encounter ka, andyan yung may mga matututunan ka, nakapupulutan mo ng wisdom, no? So, ayan na nga yun. So, meron kasing, may path kasi dito sa uncertainty card mo So, maaaring embarking on a new journey para sa'yo yan. A new chapter, new experience, new learnings, no? Or new love, kasi may love na lumilitaw So, ang sinasabing feel ko lang dito, enjoyin mo lang yung moment, enjoyin mo lang tong journeying na to. Kasi, life is all about the journey. And, kung ano man yung mga mapupulot mong wisdom dyan, edi yun yung, kumbaga yun yung mga badges na ma-acquire mo sa iyong paglalakbay. Diba? Yun yung lalong nagpapatingkad ng iyong journey, kung ano man yung mga na-experience mo na yan, yung mga napulot mo dyan, mga natutunan mo. Siyempre, hindi naman, yan, iba-iba, diba? May experience natin. Andyan yung minsan happy ka, andyan naman yung minsan may problema ka. Part ng yan Ang importante doon is na-appreciate mo yung mga experiences na yan. And alam mo yon na may natututunan ka. Pinapupulutan mo siya ng aral. Speculation na naman, resistance, ano ba yan? Ulit na naman yung card na yan. So, wala akong alam about astrology. But, according to the book, itong card na to, speculation card is associated with Jupiter.
Jupiter in Cancer siya. Okay. And Cancer is about nurturing, about attachments. And Jupiter is about expansion and gaining something. So you could be literally leveling up this month. Kasi meron kang expansion or meron kang something na magigain out of this experience. Kaya nga andyan yung wisdom card mo, andyan yung sinasabi kong path ng uncertainty or bagong chapter, bagong endeavor na yan. So, ibig sabihin, whatever itong harapin mo, path na iti-take mo, may mga learnings dyan. Okay, manalo ka man, mabigo, meron ka pa ring something na magigain. Hindi mo man na-achieve yung victory, yung success mo, pero meron ka namang something natutunan kasi you have the wisdom card. So, it could be as simple as meron ka lang something na mapapala o ewan ko makukuha. Material man yan or hindi. So, yung mga signs na meron dito, may Cancer, may Taurus, may Gemini. And yung mga numbers, yung mga mahilig sa numbers, bahala na kayo. May 21, 22, 27, 7, 43, at saka 47. Meron kang ano dito, card ng decision o baka may major decision to make this month. May nasisense akong stubborn energy dito sa resistance. A person na o pwedeng si Taurus yan. Ito kasing person na to, parang hindi siya willing na i-embrace yung mga bagong pamamaraan. Fixed ano na kasi siya eh. Fixed-minded na siya. Kumbaga ano na yung nakasanayan niya, nakagisnan niya, and kung ano yung nagwo-work para sa kanya, mas nag-i-stick siya doon. Siguro hindi siya welcome sa mga bagong, yun, sa pag-i-experiment, sa mga bagong ideas. No? So, ang feel ko doon, ayaw niya siguro maging complicated yung mga bagay-bagay. Pero sometimes, it is a blockage doon sa para ma-unlock mo pa lalo yung potential mo. So, whether we're talking about ikaw dito or kung meron ka mang person na na-encounter na ganyan yung kanyang mindset. Okay. Resistance to change, resistance to new ideas. Pwedeng ganon, nafe-feel ko. So, ibig sabihin limited ka lang doon sa kung saan lang yung palagi mong ginagawa, kung saan lang yung palaging mas madali para sa iyo, kung ano lang yung nagwo-work para sa iyo. Kumbaga, itong tao na to, whether ikaw yan o may iba kang taong nakakadil, hindi na siya willing na mag-explore pa. Okay, so pwedeng positive, pwedeng negative yun eh, di ba? Kasi kung gusto mo pa lalo na mag-expand, since may Jupiter energy ka dyan, so parang ang sinasabi ng card mo, kung ikaw man ang pinapatungkulan dito, Cancer, ibig sabihin, kung gusto mong magkaroon ng mga breakthroughs, gusto mong maka-break ng record, whatever, dapat mag-explore ka rin ng mga panibagong ideas. Willing ka na mag-experiment, mag-take ng risk, di ba? Ayan, chess is about strategy. Kumbaga kasi
'di ba, aminin natin pinakamadali, yung alam nating strategy na nagwo-work, madalas yun yung ina-apply natin. Kasi, sabi nga nila, kung wala namang sira, yung isang bagay, bakit mo kukumpunihin, 'di ba? So, kung nagwo-work yan, gumagana, ba't mo kukulitin? Pero minsan kasi, kung gusto pa natin na malagpasan yung mga limitasyon na yun, kung mas gusto pa nating mag-grow, magbakasakali na mag-expand, mas maging successful, 'di ba? Dapat willing din tayo na mag-leave ng comfort zone o mag-try ng iba. Okay? Yun lang naman yung intindi ko diyan. And when it comes to ang feel ko diyan patungkol yan sa growth mo, sa leveling up mo. Kumbaga, kung gusto mo pang ma-explore yung ibang strengths mo, possibilities, di ba? Di dapat willing ka na maging open-minded. Willing ka na mag-try, mag-leave ng comfort zone mo. So, sa love life mo naman, the chaser, specific for this month, no? Halimbawa, sa sales mo. Halimbawa, ito lang yung paninda mo. Ba't di mo kaya try magtinda ng ganito? Diba? Or magdagdag ka ng, halimbawa, about food business. O ito yung specific na offers ninyo dun sa store ninyo. Malay mo kaya, mag-try ka kaya ng ganito. Try mo lang. Experiment kung bebenta, kung kakagatin ng mga tao. Diba? Malay mo naman, mag-sell ng parang hotcakes, diba? Ibig sabihin, maging mabenta siya, di ba? So, negosyo kasi ganun, trial and error din yun eh. Masaklap nga lang kasi dun, besh, may involved na pera. Syempre, puhunan, di ba? So, yun lang yung things to consider. Pero, yun na nga, whether we're talking about sa investment mo yan, sa business mo, o sa ibang bagay, okay? Meron kasi ditong person na resistant sa change, new ideas. Whether ikaw yan, o yun na nga sabi ko, kung may nakakadeal ka na, ibang tao na ganyan. At sa love life mo, meron kang chaser card, soulmates, and wedding rings. So, energy na naghahabol to, dear. Oo. Hindi ko alam kung nag-end na ba tong relationship ninyo or oo. Pero parang nga sinasabi kasi dito pwedeng soulmate mo daw tong person na to. Energy ng takot iwan, kaya desperate energy yan. Ibig sabihin, takot siyang iwan, gagawin niya lahat. O whether energy mo yung tinutukoy dyan o energy ng person mo. Gagawin niya lahat, wag lang siyang iwan. At siguro kahit iwan mo yan o iwan ka niya, merong maghahabol dito kasi desperate energy nga yan. Kasi nga, itong person na to or ikaw, whichever applies, naniniwala na soulmates kayo. Naniniwala na kayo para sa isa't isa, kayo talaga'y tinadhana na magpakasal. May nangangamoy wedding rings by the way, yung iba dyan na wala naman kayong problema sa relasyon ninyo, so baka eto na yun. Baka nga talagang siya na yung soulmate mo, siya na yung destined na makakasama mo pang habang buhay, na dadalhin ka sa altar o dadalhin mo sa altar. Okay, kasi may soul connection talaga, ayan no. Soulmates, tas dito may soul connection din. This is eternal love. Pang matagalan to, dear. Pang forever na yan, if ever. So, yung mga single dyan, di ba kilig moment na yan, kasi malay mo na nga, na baka siya na yun, mamimit mo, na soulmate mo, na maaring siya na yung magiging last mo na rin, or mapapangasawa mo. Pero yung mga meron ditong yung mga nakipag-iwalay yan, or pwede rin namang may kakonect na kayo, pero meron pa rin naghahabol. Baka may mga naghahabol dyan sa iba sa inyo. Kumbaga umaapela, charot.
Meron ditong energy ng person na madaling sumuko, madaling ma-discourage. Oo. Meron ding person dito na pwedeng magkaiba kayo ng culture, religion, or paniniwala sa buhay. Oops. Lumitaw Hierophant reverse, lumitaw yung wedding. Ouch. I hope this is... Sana hindi naman ito yung tipong ikakasal na kayo, may nagbago pa isip dito. Aray ko naman. Oo, kasi pwedeng ganun eh. O pwedeng meron lang delay kung may mga plans kayo sa wedding. Kasi either delay yan o pwedeng may nag-back out na sa pagpapakasal. Or worst, kung kasal na kayo, nasira yung ninyo, yung marriage ninyo, pwedeng ganun, naghiwalay or about to end pa lang. Kasi hindi ko alam kung ito ay mangyayari pa lamang sa inyo eh. Oo, parang nag-give up na, oo. Baka meron ditong iba sumusuko na kayo kasi nahihirapan na kayo sa pag-ibig man yan o hindi. Nakikita ko kasi dito may energy ng person na ang dami niya ng ininvest dito, ang dami niya ng pagod, sacrifices. Pero dear, matatapos na yung period ng stress sa'yo. Ano man itong nagbibigay sa iyo ng mga alalahanin, mga isipin mo, finally, matatapos na yung mga sleepless nights. O yan, halimbawa, mga sunod-sunod na puyat dyan, baka na kayo, finally, makakabawi na kayo ng tulog. Or matatapos na yung period ng pagpupuyat. Basta meron ditong something about pag-overthink, mga stress, mga pinoproblema, and yun na nga yung magtatapos na yung mga isipin mo na yan. Pero nakikita ko dito, pwedeng may problem na hindi mareresolve. Baliktad yung Ace of Swords mo eh. Okay. Yun lang. Meron akong nasisense dito na maaaring hindi nyo masolve yung problema na yan. Oo, may ending ka with the World card. This is a card ng achievement din. Something na pinaghirapan mo ng matagal, tinutukan mo ng matagal, baka meron kang aanihin dito, ang daming pera Tsaka, meron kang world card which is, may ma-accomplish ka talaga yung iba siguro dito, dami nyong matatapos this month, or marami kayong kita, overtime, no? Oo. Meron kang matatapos makukompleto for sure with the si world card. Isang chapter na rin yung magtatapos sa iyo na mag-open sa iyo ng panibago. Okay? Okay. So, yung 7 of Wands mo ay tumapat sa resistance card. Magka-opposite na energy itong nasa sense ko Kung yung isa stubborn siya, tigas ng ulo niya, ayaw niya mag-give up or saradong isip niya. Yung isa naman opposite. Yung isa wala siyang plano na alam mo yung girian pa, ano tawag doon? Wala siyang plano na ipaglaban pa or mag-effort pa or ipilit pa, yung ganun.
Kumbaga, kung kasi Hoda, bahala na kung ano na dyan. Parang ganon yung energy ng isa dito. Or pwedeng ano nga, sabi ko nga, energy ng parang person na madaling ma-discourage doon sa mga obstacles na kinakaharap niya. Kasi pwedeng maraming kontrabida dito, hindi ko alam, maraming kumukontra, maraming challenges. O whether mga tao yung pinag-uusapan natin dyan or hindi. O, pwedeng marami lang challenges para maabot mo yung goal mo, or pwedeng marami ring epal na tao, pwedeng ganun. So, hindi ko alam kung ano yung nag-a-apply sa inyo. Ayun na nga, oh. Parang meron something dito na unsuccessful. Baliktad din yung Six of Wands mo. And kung meron ka ring in-expect na babalik yung dating tingin, respeto, mukhang hindi. Mukhang hindi na. Okay? Hindi rin na-appreciate sa pa yun. So, yan. Meron ka palang Taurus energy dito. Nabanggit ko ba yan? O, Taurus, nabanggit ko kanina. So, yan yung mga energies na pick up natin dito sa reading mo, Cancer. Don't forget to subscribe, like, follow. Pa-comment na rin, pa-share na rin yan. Malaking tulong yan. Kung interesado ka sa private reading ko, nakalagay sa link yung sa description. Yung pinaka-link papunta sa nag-iisang FB page ko. Marami pong gumagaya dun sa page ko. Marami napapanggap na ako. Kapag may nag-add friend na unang nag-message sa inyo, hindi po ako yun. So, dun po kayo mag-inquire. Nandyan po yung pinaka-link. I-click nyo lang. Basa-basa din pag may time. Okay, take care. God bless. Babush!